tandaan po natin magiging masakitin ang ating buhay spiritual. Magkakaroon po ng sakit yan. May kasabi nga dito sa pambungad na talata na binasa po natin, siyasatin nyo ang inyong mga sarili. Saliksikin natin ang ating mga sarili kung tayo ay nasa pananampalataya pa, baka tayo itinakwil na. Pag tayo po itinakwil na, maminamahal, magkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual sickness. Mawawalan ka ng gana, maminamahal, makinig ng salita ng Diyos. Mawawalan ka na ng gana na dumalo sa banal na gawain. Wala ka ng pananabik, maminamahal, na maglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka na magpupuri sa bahay mo. Ganun, mga minamahal, mga signs na ikaw ay may sakit na spiritual. Kaya sabi po rito sa Biblia, mga minamahal, kung mababasa nyo ang Job 36, verse 11, mga minamahal, sabi po rito ng banal na kasulatan, kung tayo po ay maglilingkod sa Kanya, gugugulin natin ang ating kaarawan sa kaginawaan. Basahin natin dalawang talata sa Job 36 verse 11 dito po sa Colossians 3:24. Dito po sa Job chapter 36 verse 11. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang makarawan sa kaginawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Dito po sa Colossus chapter 3 verse 24. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang sinasabi ko sa inyo. Habang tayo po ay hindi po naghihinawa, hindi po tayo, maminamahal, nagsasawang maglingkod sa ating mahal na Panginoon, signs yan, maminamahal, na malusog ang ating buhay spiritual. Pero kapag nawalan ka na ng ganang makinig, wala ka ng ganang maglingkod sa Diyos, maminamahal, wala ka ng gana ni buksan ang Biblia mo, magpuri, manalangin, wala ka ng gana. Tandaan mo, mga minamahal, meron ka ng karamdaman, meron ka ng sakit na spiritual. Yan po ang mga signs. Sabi nga ng Biblia, kung kayo'y makikinig at maglilingkod, gugugulin nyo ang inyong kaarawan sa kaginawaan at ang inyong mga taon sa kasayahan. Magiging malungkot ka na, magiging maghahanap ka na, maminamahal, ng ibang ikakaaliw. Ibang kaaliwan sa iyong katawan, katulad ng mga barkada, katulad ng kalayawan ng sanlibutan. Ganun ang magiging desire ng puso mo kapag meron ka ng sakit na spiritual. Kaya nga, mga minamahal, dito po sa Malakias, Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 14, minsan, mga minamahal, habang tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ay susubukin po tayo, may mga kakilala tayo, mga kaibigan natin, na sasabihin sa atin na walang kabuluhan ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero, mga minamahal, ang malusog na mananampalataya, tandaan nyo, kahit anong naririnig nila, kahit anong sinasabi nila, sabi ng Biblia, mga minamahal, pananabikan mo pa rin ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasasabikan mong dumalo sa banal na gawain ng Diyos. Sabi nga rito sa Malakias 3:13 hanggang 14, kaya hindi basahin natin. Dito po sa Malakias chapter 3 verse 13 up to 14, ang inyong mga salita ay naging napastangan laban sa akin. Sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinabi, sa ano kami nagsasalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin at tayo nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Minsan, uusigin tayo ng mga kaibigan natin, ng mga kakilala natin. Minsan, mga mahal pa natin sa buhay. Talagang uusigin po tayo, sasabihin na walang kabuluhan ang ating paglilingkod sa Diyos. Pero kung hindi malusog ang spiritual life mo, maminamahal, meron na tayong karamdamang spiritual, mga minamahal, madadala po nila tayo. Talagang papasok sa isip natin at manghihina po tayo, mga minamahal, hanggang tuluyan na tayong tumalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katandaan po natin, mga minamahal, sabi ng Biblia, kung tayo po, mga minamahal, ay sabi na inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggap tayo ng gantim mana sapagkat naglilingkod kayo sa mahal na Panginoong Hesukristo. Huwag kayong makinig sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Huwag po kayong maniwala sa mga tao po, mga minamahal, na iniisip nila na walang kabuluhan ng ating ginagawa sa Diyos.
tandaan po natin, mga minamahal, sa lahat ng mga ginagawa ng tao dito sa ibabaw ng lupa, ang paglilingkod lang sa Diyos ang mananatili sa atin. Ha? Ito po lamang ang mananatili sa atin, mga minamahal. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Sabi nga, mga minamahal ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi rito, lahat ng mga bagay na ginagawa natin, iiwan po natin ito. Iiwan po natin ito. Maging ang kayamanan, maging ang ating mga karunungan, ang ating mga profession, ang ating mga magagarang sasakyan, lahat po ng mga bagay na narito sa sanlibutan, iiwan po natin yan, pati ang ating kayamanan, ang ating pera. Pero ang mananatili lamang sa atin na madadala natin sa buhay na walang hanggan ay ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya wag po tayong padadala dyan, mga minamahal. Kaya nga, ang malusog na mananampalataya, sabi ng Biblia, desire to serve. Ninanais nila na lagi makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. At ang pangatlo pa, mga minamahal, sabi, overflowing joy. Meron tayong kagalakan, mga minamahal, na hindi masayod. Kapag tayo po, mga minamahal, ay hindi na masaya sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, meron pong tinatawag na question mark ang ating pananampalataya. Sabi nga na Nehemiah, Kapitulo 8, talatang 10, at sabi po rito, mga minamahal po, the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan sa mahal na Panginoon ay magiging kalakasan po natin. The joy of the Lord is your strength. Sabi ng Nehemiah 8, talatang 10. Kaya kapag wala ka ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, minsan naghahanap ka ng kagalakan dito sa libutan, mga minamahal, yan po ay mga signs na medyo nagkukulang ka na. Na meron ka nang napapabayaan na tungkulin mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga rito sa Psalms 37 verse 4, mga minamahal, sabi rito, magpakaligaya ka sa mahal na Panginoon. Magpakaligaya ka. Ang pinakakagalakan natin bilang mga mananampalataya, unang-una yung pagdalo. Pangalawa po, yung maramdaman po ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang pinakakagalakan po natin. At ang pinakapag-asa po natin ay ang mga banal na salita ng Diyos na napapakinggan po natin sa tuwing tayo po'y dadalo sa banal na gawain. Tignan nyo, basahin natin itong Psalms 37 verse 4. Kaya hindi basahin natin. Dito Dito po sa Awit, chapter 37, verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Amen. Amen. Magpakaligaya ka sa mahal na Panginoon, bibigyan ka niya ng nasa sa iyong puso. Kaya nga, tandaan niyo po ito, mga minamahal, ang signs na ang paglilingkod mo sa Diyos ay nakakaabot sa kalortean ng mahal na Panginoon na talagang nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang ginagawa mong paglilingkod. Sabi ng Biblia, mga minamahal, tutumbasan niya ng kagalakan sa ating mga puso. Tutumbasan niya ng kagalakan. Kaya nga, makikita niyo yung mga mananampalataya, mga minamahal, na nakasusunod sa kalooban ng Diyos, kahit wala na silang barkada, kahit wala na silang mga bisyo, kahit mga minamahal, hindi na nila nagagawa yung kanilang ginagawa noon. Nakita niyo, ang saya ng mukha nila, ang saya nila, mga minamahal, sapagkat sila po ay nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang kagalakan ay ang pagsamba, ang kanilang kagalakan ay ang pagbabasa ng Biblia, ang kanilang kagalakan ay mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung sinabi ng Biblia, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Ibibigay niya yung nasa ng puso mo, maminamal, kapag nabigyan mo ng kaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito po, maminamahal, sabi ng Biblia, pag nawala na po ang kagalakan sa ating mga puso, ibig sabihin, maminamahal, napigati natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kasi minsan hindi po natin sinasadya na nalalabag po natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon ang signs na kapag naramdaman po natin yung tinatawag na kalungkutan, maminamahal, naramdaman po natin yung nawala na po yung tinatawag na joy. Sabi, the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan galing sa Diyos ay magiging kalakasan natin. Pero pag naramdaman po natin, malungkot na tayo, wala na tayong kagalakan, maminamahal, maaring napigati natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sabi rito, buksan po natin ng Efeso 4:30 hanggang 32.
Basahin po natin yung talata. Dito po sa Efeso chapter 4 verse 30 up to 32. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan, ang panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati na lahat ng masasamang akala. Ang magmamagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Yan po, maminamal ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, inisa-isa rito, maminamal ang nakapagpapaalis ng ating kagalakan sa Diyos. Sabi, lahat ng kapaitan, lahat ng kagalitan, sabi, bitterness, wrath, anger, sabi rito yung clamor, yung kadaldalan, evil speaking, panlilibak, mga minamahal. Sabi, ito'y maalis nawa sa inyo, pati ang mga masasamang akala. Lahat ng masamang akala, mga minamahal. Bahala, pag meron tayong nakikita, mga minamahal, na iniisip po natin, na gumagawa ng masama sa atin, huwag nating entertainin yan. Sabi, lahat ng mga masamang akala ay maalis nawa sa inyo. Sabi rito, magmagandang loob tayo sa isa't isa, maging mahabagin, magpatawaran sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad ng Diyos kay Kristo Jesus. Tanggapin po natin, maminamal, yung kapatawaran at matuto po tayong magpatawad para mga minamal manatili po yung tinatawag na overflowing joy. Pag wala na yung pong overflowing joy, ibig sabihin, maminamahal, nalabag po natin ang kalooban ng Diyos. Pag wala ka ng kagalakan. Mga minamahal, minsan mawawala ang ating kayamanan, minsan mawawala ang ating ari-arian, minsan mawalan tayo ng mga kaibigan. Minsan nga kahit mga mahal sa buhay, binabawi sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang kagalakan, kailanman hindi pwedeng alisin ng Diyos yan. Hindi niya pwedeng alisin sa atin niya kasi yan po ang pinakamagbibigay ng pag-asa sa atin. Pero kapag nawala na po, minamahal, ang kagalakan sa ating paglilingkod sa Diyos, tandaan po natin, there's something wrong. Meron na pong problema. Baka pumasok na po yung tinatawag na kapaitan, yung bitterness, yung wrath, yung anger, yung kadaldalan, yung panlilibak, evil speaking, sabi ng Biblia, at yung masasamang akala. Pag pumasok sa atin yan, mawawala na po yung kagalakan sa ating mga puso sapagkat hindi po malulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po rito sa, kung mababasa niyo po ang 1 Peter chapter 1 verse 8, minamahal, na ang mananampalataya, tayo po'y nagagalak na totoo, na may galak na hindi masayod at puspos ng kalulatian. Sabi, rejoice with joy, unspeakable and full of glory. Yan po ang taglay ng mga mananampalataya na karapat-dapat, mga minamahal, sa paningin ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin ang 1 Peter 1:8. Meron siyang unspeakable joy and full of glory. Basahin po natin yung talata. Dito sa 1 Peter chapter 1 verse 8, na hindi nyo nakita ay inyong inibig, na bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita. Gayon may inyong sinampalatayanan, na kayo nagagalak na totoo, na may galak na di masayod, at puspos ng kalwalhatian. Amen. Yan po, maminamahal. Kahit hindi natin nakita ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kahit hindi natin siya inabutan, maminamahal, siya ay nagkatawan tao, pero nananatili ang ating pananampalataya sa Kanya kahit hindi natin siya nakita, sapagkat maminamahal, nagagalak tayong totoo, na may galak na hindi masayod at puspos ng kalulatian. Yan po ang nagpapatunay, mga minamahal, na tayo po ay nakasusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Meron tayong signs of spiritual living. Alam nyo, yung panahon ni Haring David, minamahal, nung panahon na hindi pa siya nakalalabag sa kalooban ng Diyos, talagang kapag siya po'y nagpuri sa ating mahal na Panginoon, talagang halos buong lakas. Kaya nga pinagtawanan siya ni Milka, nung kanyang asawa. Nagpuri siya sa malapang na halos maubaran na siya, talagang grabe ang kanyang kagalakan, maminamal. Pero nung siya po'y nagkasala, minsan habang nandun siya sa kanyang tinatawag na terrace, nakita niya, maminamal, si Bathsheba na ubod ng ganda. Pero
hindi niya akalain na mayroon na pong asawa at ang asawa nito ay isa sa kanyang tauhan, maminamal na si Uriah. Kaya ginawa niya, maminamal, para maangkin niya si Bathsheba, inilagay niya doon sa mahigpit na labanan, ito pong si Uriah, upang mamatay. At pag namatay, kukunin niya na si Bathsheba. Pero hindi nalugod ang Diyos sa kanyang ginawa, maminamal. Bagamat kumbaga ayaw niya, maminamal, na mapula ng kanyang pananampalataya. Kunyari, maminamal, pinadala niya sa gera, sa mahigpit na labanan para mamatay yung asawa ni Bathsheba, para makuha niya na, maminamal, para lumabas na malinis ang kanyang pag-aasawa kay Bathsheba. Pero nakita po ng Diyos yan. Kaya nga dumating ang punto, maminamal, na wala yung kagalakan ni Haring David. At ang sabi po rito, kung mababasa niyo po, maminamal, siya po'y nanalangin sa ating pinakamamahalang Panginoon at siya po'y nagsusumamo na ibalik ang kagalakan na nawala sa kanya nung siya po ay nagkasala sa harapan ng mahalang Panginoon. Basahin natin ang Psalms 51 verse 12 and 13. Dito po sa awit, chapter 51, verse 12 and 13. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Kung magagayoy, ituturo ko sa mga mananalansang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mga hikayat sa iyo. Amen. Yan po, maminamahal, nanalangin siya. Sabi, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at aalalayan ako ng kusang espiritu. Restore unto me, sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Idinalangin ni David, maminamahal, sapagkat naramdaman niyang humiwalay sa kanya ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya sa atin, maminamal, kapag nararamdaman nyo, nawawala ng kagalakan, hindi na po tayo, mga minamal, kontento sa ating kalagayan bilang mga mananampalataya at naghahanap na tayo ng kagalakan sa libutan, dapat magsisi po tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon at manalangin tayong ibalik sa atin ang kagalakan ng kanyang pagliligtas. At tayo po, maminamal, ay may re-revive at makapanunumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang kauli-ulian, maminamal, at sabi rito, an obvious love. Mga minamahal, ang mga signs, maminamahal, na malusog ang ating buhay, spiritual, meron po tayong tinatawag na malinaw na pag-ibig. Yung pong lantad na pag-ibig, an obvious love. Hindi nawawala yan, maminamahal. Kaya sabi rito, kung mababasa natin ang Roma 12, talatang 9 hanggang 10, at saka 1 Pedro, kapitulo 1, talatang 22, tandaan po natin, maminamahal, ito po ay dapat manatili sa mga mananampalataya. Minsan meron tayong nakaka-encounter, mga nakakasama na mga kapwa rin natin mananampalataya na walang pag-ibig, pero hindi pwedeng mawala ang pag-ibig natin. Kailangan, maminamahal, na nanatili ang pag-ibig natin, sapagkat kung ito po ay mawala sa atin, mawawala po, maminamahal, ang tinatawag na healthy spiritual living. Hindi na tayo magiging malusog sa spiritual na buhay kapag nawala po ang tinatawag na obvious love. Sabi rito, basahin natin Roma 12:9 hanggang 10 at 1 Pedro 1:22. Dito po sa Roma chapter 12 verse 9 and 10, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalang kayo. Sa kapurihan ay ipagpapaunan ng isa't isa ang iba. 1 Peter chapter 1 verse 22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid. Mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Amen. Amen. Mga minamahal, kaya tandaan po natin, bahagi po, maminamahal, ng ating kaligtasan, ang tinatawag na unobvious love. Yung pag-ibig na hindi pa kunyari. Sabi, ang pag-ibig, maminamahal, sa pag-ibig ay hindi maging mapagpaimbabaw. Sabi ng banal na akslatan na sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan tayo. Sa kapurihan ay pagpaunan ng isa't isang iba. At ang sabi, at yamang nilinis nyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunyari sa kapatid, at mag-ibigan kayo ng buong ninga sa inyong puso sa isa't isa.
Yan po, maminamahal ang mga pantunay na malusog ang ating spiritual life. Pag nawala na ang pag-ibig, pag napalitan na ng galit, napalitan na ng puot, napalitan na maminamahal ng inggit ang ating puso, ibig sabihin hindi na malusog ang ating buhay spiritual. Kapag dumating na yung mga ganyang pagkakataon. Kasi sabi na nga ba na kasulatan, maminamahal, magsipanatili kayo sa pag-ibig. Magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng Panginoon Kristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Sabi ng Judas 1:21. Kapag nawala ang pag-ibig na yan, maminamahal, tandaan po natin, unti-unting mawawala ang buhay na walang hanggang nasa atin. Tandaan po natin, mula nang tinanggap natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, tinanggap na rin natin ang buhay na walang hanggan. Pero, kapag unti-unting nawawala ang pag-ibig natin sa kapwa, pag-ibig natin sa kapatiran, tandaan po natin, maminamahal, yan po ay tanda na unti-unting nawawala ang buhay na walang hanggan. Kasi sabi rito sa huling talata sa Revelation chapter 2 verse 3 and 4, sabi rito, maminamahal, ibalik natin ang ating unang pag-ibig. Sabi rito, basahin po natin Revelation chapter 2 verse 3 and 4. Dito po sa Revelation chapter 2 verse 3 and 4. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na inyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Tandaan po natin, mga minamahal, laging hinahanap ng Diyos sa atin ang ating pag-ibig. Una-una, pag-ibig natin sa ating mga minamahal na mga kapatiran. Pag-ibig natin sa gawain, lalo tigit ang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pwedeng mawala yan, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, kung sabihin, ngunit mayroon akong laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Pag iniwan mo yan, maminamahal, hahanapin sa iyo ng ating dakilang Diyos yan. At sabi ng Biblia, maminamahal, unti-unting mamamatay ang ating spiritual na buhay. Kaya sabi dito sa mga huling talata, mababasa po natin, sabi, kung nais mo ng buhay, kung nais mo makakita ng mabuting araw, sabi ng Biblia, mga minamahal, atin pong isabuhay ang mga banal na salita ng Diyos na atin pong napapakinggan. Basahin natin huling talata, 1 Pedro 3, talatang 10 hanggang 12. Dito sa 1 Peter chapter 3 verse 10 up to 12. Sapagkat ang magnais na umibig sa buhay ay makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa nagsisigawa ng masama. Amen. Yan po, maminamahal, lagi po natin tandaan. Ang mata ng mahal na Panginoon ay nasa atin. Lagi siya nakatingin sa atin, mga minamahal. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, ngunit ang mukha ng mahal na Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Pag nakita po tayong hindi na tayo lumalakad sa kalooban ng ating dakilang Diyos, magiging kalaban tayo ng ating mahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, mga minamahal, sa mga nagnanais umibig ng buhay, manatili sa atin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, sabi, at makakita tayo mabubuting araw. Sabi rito, magpigil ang ating mga dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng mga pandaraya, at tumalikod siya sa masama, gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Yan po ang prinsipyo ng Diyos, yan po ang dapat nating sundin bilang mga mananampalataya.